Magandang araw sa inyong lahat at maligayang pagdating sa Tales of Neri. Narito na naman ang isang kwentong pag-ibig na inihanda para sa ating mga minamahal na tagapakinig. Isang kwentong tiyak na kikiliti sa inyong damdamin, lalo na sa mga pusong sugatan, sawi at patuloy pa ring naniniwala sa pag-ibig. Bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa ating mga susunod na kwento. Sa mismong araw ng kanyang kasal, akala ni Emily ay natupad na ang kanyang pinakapangarap sa piling ng kanyang minamahal na si Noah. Ngunit, biglang kumuho ang lahat nang may isang batang tumakbo sa aisle at tumawag sa groom ng, "Daddy!" Sa isang iglap, ang perpektong kasal ay naging isang pampublikong iskandalo na puno ng lihim, matinding selos at pagtataksil. Malakas ang tunog ng organ sa loob ng simbahan ng San Pascual habang naglalakad si Emily sa mahabang berde at puting floral aisle. Hawak niya ang bouquet ng mga puting rosas habang ang tunog ng kanyang bridal gown na gawa sa mamahaling French lace ay humahabol sa kanyang bawat hakbang. Ito ang araw na pinangarap niya sa loob ng 5 taon. Si Noah, ang lalaking nagpabago ng kanyang mundo, ang tagapagmana ng kilalang pamilya Monteclaro, at ang lalaking nangakong mamahalin siya magpakailanman ay naghihintay sa harap ng altar. Gwapo ito sa kanyang tailored black tuxedo at sa mga mata nito ay kitang-kita ang labis na pagmamahal at pagkamangha habang nakatitig sa lumalapit na nobya. "Napakaganda mo, my love." Bulong ni Noah nang sa wakas ay makatuntong si Emily sa altar at maiabot ng kanyang ama ang kanyang kamay. Mainit ang hawak ni Noah, isang yakap ng seguridad na matagal nang kinakailangan ni Emily. Sumagot si Emily sa pamamagitan ng isang matamis na ngiti, bagaman may kaunting kaba sa kanyang puso. "Tuparin na natin ang pangako natin," pabulong niyang tugon. Nagsimula ang seremonya. Ang bawat salita ng pari ay tila musika sa tenga ng dalawa. Dumating ang sandali ng pagpapalitan ng vows. "Ako, si Noah, ay nangangakong mamahalin ka sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang sang kamatayan ang maghihiwalay sa atin." Buong tiwala at seryosong pahayag ni Noah habang nakatitig sa mga mata ni Emily. May luhang ng gilid sa mata ng binata. Luha ng tunay na kaligayahan. Ngumiti si Emily at sa kanyang pag-abot ng singsing, damang-dama niya ang kilig na tila ba nung unang araw pa rin silang nagkakilala. "Ako, si Emily, ay tinatanggap ka." Ngunit, bago pa matapos ni Emily ang kanyang pangako, biglang bumukas ng napakalakas ang pintong kahoy ng simbahan. Ang hanging pumasok ay pumatay sa ilang kandila sa gilid ng aisle. Natahimik ang buong simbahan. Ang mga bisita, ang ilit ng lipunan, ang mga kilalang negosyante at ang mga mamamahayag ay sabay-sabay na napalingon sa likod. Isang maliit na batang lalaki, humigit kumulang 4 na taong gulang, ang nakatayo sa gitna ng pintuan. Suot nito ang isang medyo kupas na maong overalls at puting shirt. May hawak itong sirang pambatang laruan. Ngunit, ang pinaka nakapagpapahinto sa tibok ng puso ng lahat ay ang kanyang mga mata. Mga matang eksaktong hugis at kulay ng kay Noah. Tumatakbo ang bata sa gitna ng aisle. Ang kanyang maliliit na hakbang ay umaalingaw sa tahimik na simbahan. Walang sino mang nakapigil sa kanya. Dire-diretso siyang lumapit sa altar, lampas sa mga gulat na bisita, hanggang sa huminto siya sa harap mismo ni Noah at Emily. Tumingala ang bata. Tumingin ito ng diretso sa mukha ni Noah at sa isang tinig ng bata, ngunit sapat para marinig ang unang 5 linya ng mga bisita. Sumigaw ito. "Daddy! Bakit mo kami iniwan ni Mommy? Sabi mo kakain tayo ng ice cream."
bumagsak ang katahimikan na mas mabigat pa sa bato. Parang huminto ang ikot ng mundo para kay Emily. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting napawi. Napatingin siya kay Noah. Ang mukha naman ni Noah ay nawalan ng kulay. Ang dating tiwala at pagmamahal sa kanyang mga mata ay napalitan ng labis na kaguluhan at gulat. Nanlamig ang kanyang kamay na hawak-hawak pa rin ang kay Emily. Noah, ano to? Nanginginig na tanong ni Emily. Ang hilig na kanyang naramdaman nilang segundo lang nakalipas ay biglang pinalitan ng isang malamig at matalim ng selos at pagdududa. Sinong mommy? Sino ang batang ito? At bakit kamukhang-kamukha ito ng lalaking nakatakda niyang pakasalan? Napatitig si Noah sa bata, tila hindi makapaniwala sa nakikita. Nathan? Pabulong niyang saad. Kumalat ang bulungan sa bawat sulok ng simbahan ng San Pascual. Ang mga kilalang negosyante, matataas na opisyal, at mga sosyal na bisita ay nagpalitan ng malalalim na tingin at pailalim na usapan. Ang perpektong kasal ng taon, ang pag-iisang dibdib ng tagapagmana ng pamilya Monteclaro at ng sikat na fashion designer na si Emily Vargas ay biglang nagkadurog-durog sa harap mismo ng altar. Emily, makinig ka sa akin. Pakiusap, magpapaliwanag ako. Nauutal at halos mawala ng boses na pakiusap ni Noah. Mabilis niyang pinalibutan ng kanyang mga palad ang malamig na kamay ni Emily. Ngunit, sa pagkakataong ito, hindi na iyon nakapagbigay ng init o seguridad. Inagaw ni Emily ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata, na kanina lamang ay nagniningning sa pag-ibig, ay napuno ng nag-uumapaw na luha at matalim na pagdududa. Sino siya, Noah? Bakit ka tinatawag ng daddy ng batang to? At bakit halos magkamukha kayo? Bago pa man makasagot si Noah, mabilis na lumapit ang kanyang ina na si Doña Elizabeth. Taglay ang kanyang kilalang kasungitan at kapangyarihan. Tinulak nito ng bahagya ang bata palayo sa kanyang anak. Sino ang nagpapasok sa batang ito rito? Guards! Ilabas niyo ang batang to! Hindi niyo ba nakikitang nasisira ang kasal ng anak ko? Huwag niyo siyang hawakan! Isang malakas, malamig at pamilyar na boses ng babae ang umalingaw-ngaw mula sa pinto ng simbahan. Napatigil ang lahat, kasabay ng paghinang ng tugtog ng hangin sa labas. Dahan-dahang pumasok ang isang babae. Suot nito ang isang simpleng puting bestida na may bahagyang dumi sa laylayan. Bagaman mukhang pagod at payat, hindi maikakaila ang taglay nitong likas na kagandahan. Ang mga mata nitong may kakaibang lambing at lalim na minsan ang nabihag ang puso ng lalaking nakatayo sa altar. Napahawak si Noah sa kanyang dibdib na para bang tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Eva? Lalong nasaktan si Emily nang marinig ang pangalang iyon. Si Eva, ang babaeng palagi nakatago sa mga lumang alaala ni Noah. Ang babaeng kwento ng lahat ay unang pag-ibig nito na bigla na lamang nawala 4 na taon na ang nakararaan nang walang anumang paalam. Ang babaeng inakala ng lahat, maging Noah, ay matagal lang patay pagkatapos ng isang aksidente sa abroad. Buhay ka? Mahinang bulong ni Noah, habang ang kanyang mga paa ay tila kusa at hindi mapigilang humakbang ng bahagya patungo sa babae. Nakita ni Emily ang reaksyong iyon. Labis ang selos na ramdaman niya ng sandaling iyon. Kasal nila ngayon, ngunit sa isang iglap, tila nakalimutan ni Noah na nakatayo siya sa harap ng altar kasama ang kanyang nobya. Ang mga mata ng binata ay nakatitig lamang kay Eva, punong-puno ng gulat, panghihinayang at isang uri ng emosyon na hindi kayang tanggapin ni Emily.
Lumapit si Eva at dahan-dahang hinawakan ng kanyang anak na si Nathan. Niyakap niya ito ng mahigpit bago tumingon ng diretsyo sa mga mata ni Noah. Patawad, Noah. Patawad kung nanggulo kami sa pinakamasayang araw ng buhay mo. Ngunit, wala na akong ibang mapuntahan. Kinuha na nilang lahat sa akin. At hindi ko na kayang palakihin ang anak natin ng mag-isa habang may sakit siya. Sandali. Anak natin? Takang tanong ni Noah habang ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Oo, anak natin si Nathan, Noah. Ang batang pinagbubuntis ko bago ako pinilit ng pamilya mo na lumayo. Emosyonal na pahayag ni Eva, sabay tingin ng matalim kay Doña Elizabeth na agad namang namutla. Nagsimulang maglabasan ng mga camera ng mga reporter. Ang mga flash ng ilaw ay nagpabulag sa paligid. Ang mga bulungan ay naging malakas na ingay ng kaguluhan. Hindi na kinaya ni Emily ang sakit at kahihiyan. Ang kanyang pangarap na fairy tale wedding ay naging isang pampublikong teleserye at katatawanan. Napatingin siya kay Noah na tila nalilito, nakatitig kay Eva at sa bata. Tila nahahati ang puso sa pagitan ng nakaraan at ng kasalukuyan. Sobra na to! Nanginginig na sabi ni Emily. Dahan-dahan niyang inalis ang bridal veil sa kanyang ulo at itinapon ito sa sahig ng altar. Emily! Wait! Pakiusap! Huwag kang umalis! Sigaw ni Noah nang mapansin ang ginawa ng nobya. Tinangka niyang habulin si Emily, ngunit humawak ang maliit na kamay ni Nathan sa kanyang suit pants. Daddy! Huwag mo kami iwan ulit! Iyak ng bata. Natigilan si Noah, napatingin siya sa bata. Pagkatapos ay kay Emily, na tumatakbo na palabas ng simbahan habang hawak ang kanyang mahabang bridal gown. Luhaan ang mga mata at ganap nang nawasak ang puso. Sa sandaling iyon, napilitan si Noah na mamili. Ang bumitaw sa anak na ngayon lang niya nakita o ang habulin ang babaeng nangakong papakasalan niya. Bumuhos ang malakas na ulan sa labas ng simbahan ng San Agustin na tila nakikisama sa matinding dalamhati na pumapatak mula sa mga mata ni Emily. Bit-bit ang mabigat at basang laylayan ng kanyang bridal gown. Mabilis siyang tumakbo patungo sa paradahan. Ang bawat hakbang ay may kasamang matinding pait. Ang bawat pangarap na tinayo nila ni Noah sa loob ng 5 taon ay naglaho ng parang bula sa loob lamang ng ilang minuto. Bago pa man siya tuluyang makalayo, isang itim na kotse ang huminto sa kanyang harap. Bumukas ang pinto at iniluwa nito si Raven, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Sa likod ng mga mata ni Raven ay may nakatagong matagal ng pagmamahal para kay Emily. Isang damdaming pinili niyang itinago ng malalim upang hindi masira ang kanilang pagkakaibigan at ang relasyon ng dalaga kay Noah. Emily, sakay! Bilis! Sigaw ni Raven. Walang pag-aalinlang sumakay si Emily. Sa loob ng sasakyan, bumagsak ang kanyang buong pagkatao. Napayakap siya sa kanyang sarili habang humahagaluhol. Raven, bakit ganun? Bakit kailangan mangyari to sa mismong araw ng kasal ko? Mabilis na pinatakbo ni Raven ang sasakyan palayo sa gulo. Tumingin siya sa rearview ng mirror. Nakitang lumabas si Noah sa pintuan ng simbahan habang sumisigaw ng pangalan ni Emily. Napakapit ng mahigpit si Raven sa manibela. May halong galit kay Noah at lihim na pag-aalala para sa babaeng matagalan niyang lihim na iniibig. Huwag ka nang tumingin sa likod, Emily.
Dadalhin kita sa ligtas na lugar. Hindi kita hahayaang masaktan pa ng ganito. Seryosong saad ni Raven habang dinirekta ang kotse patungo sa kanyang rest house sa Tagaytay. Samantala, sa loob ng simbahan, nag-aalab ang galit ni Doña Elizabeth. Nakatayo siya sa harap ni na Eva at ng batang si Nathan. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng puot habang nakatingin sa dalawang taong sumira sa reputasyon ng kanyang pamilya. Magkano? Malamig at matapang na tanong ni Doña Elizabeth habang binubuksan ang kanyang signature bag. Magkano ang kailangan mo para lumayo na kayo ng tuluyan ng batang yan? Sinira niyo ng kasal ng anak ko. Huwag mong subukang ubusin ang pasensya ko, Eva. Bago pa man makasagot si Eva, mabilis na pumasok si Noah sa silid. Bakas ang matinding galit at pagod sa kanyang mukha. Itabi mo yung tseke mo, ma! Sinigaw ni Noah habang mabilis na humarang sa pagitan ng kanyang ina at ni Eva. Sobra na yung ginagawa mo. 4 na taon niyo akong pinaniwala na wala na si Eva. Kayo ang dahilan kung bakit kami nagkahiwalay noon. Noah! Ginagawa ko ito para sa kabutihan mo at ng negosyo natin. Depensa ng Donya. Isang simpleng babae lang siya na walang maipagmamalaki. Si Emily ang nababagay sa pamilya natin. Pero ma, may anak kami! Sigaw ni Noah, napatahimik sa kanyang ina. Lumuhod si Noah sa harap ni Nathan at dahan-dahang hinawakan. Pero ma, may anak kami! Sigaw ni Noah na nagpatahimik sa kanyang ina. Lumuhod si Noah sa harap ni Nathan at dahan-dahang hinawakan ang maliit nitong balikat. Tumingin ang bata sa kanya nang may takot at pag-asa. Napatingin din si Noah kay Eva na bakas ang kahirapan at sakripisyo sa mga nakalipas na taon. Papanindigan ko ang anak ko, ma. Hindi ko na muling hahayaang itaboy mo sila. Determinadong pahayag ni Noah. Ngunit sa kabila ng kanyang paninindigan, isang malaking bahagi ng kanyang puso ang kumakawala at nagdurusa. Si Emily. Inilabas ni Noah ang kanyang telepono at paulit-ulit na tinawagan ang numero ng kanyang nobya. Ngunit nakapatay na ito. Alam niyang labis niyang nasaktan si Emily. Ngunit hindi niya kayang talikuran ang kanyang tungkulin bilang ama. Sa isang tahimik na bahay sa Tagaytay, nakatitig si Emily sa labas ng bintana. Inabutan siya ni Raven ng mainit na kape at isang blanket. Salamat, Raven. Kung wala ka, di ko alam kung saan ako pupunta. Mahinang wika ni Emily. Tumingin si Raven sa mga mata ng dalaga na puno ng lambing. Palagi akong nandito para sa iyo, Emily. Kahit kailan, hindi kita iiwan. Hindi tulad niya. Isang mabilis na kislap ng emosyon ang dumadaloy sa pagitan nilang dalawa. Sa isang tahimik na rest house sa dalampasigan ng Batangas, sinusubukan ni Emily na hanapin ang nawalang kapayapaan ng kanyang isip. Ang simoy ng hangin mula sa dagat at ang paulit-ulit na hampas ng alon sa dalampasigan ay nagsisilbing kakaibang musika na nagpapakalma sa kanyang nasaktang puso. Sa malaking berada na nakatapat sa malawak na karagatan, nakaupo si Emily habang nakatitig sa lumulubog na araw. Sa kanyang tabi, dahan-dahang umupo si Raven, dala ang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Inilaan ni Raven ang kanyang buong oras upang alagaan si Emily at siyaking ligtas ito sa anumang ingay at panghusgan ng lipunan. Gusto mo pa rin ba ng katahimikan? O kailangan mo ng makakausap? Puno ng pag-aalalang tanong ni Raven habang iniabot ang tasa sa dalaga. Tumingin si Emily kay Raven.
May ngiting bahagyang sumisilip sa kanyang mga labi sa kabila ng matinding lungkot. Salamat, Raven. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat na ito kung wala ka sa tabi ko. Pakiramdam ko, nawala ng kabuluhan ng 5 taon ng buhay ko. Inabot ni Raven ang kamay ng dalaga at dahan-dahan itong pinisil. Huwag mong sabihin yan. Hindi nawala ng kabuluhan ang buhay mo. Baka sadyang pinalaya ka lang sa taong hindi ka talaga kayang pahalaga ng buo. Nandito ako, Emily. Matagal na ako naghihintay na makita mong may ibang taong nakatayo sa likod mo. Taong mas handang alagaan ka. Napatingin si Emily sa mga mata ni Raven. Naalimpungatan siya sa matinding damdamin na binubuhos ng kanyang matalik na kaibigan. Bago pa man makapagsalita si Emily, bahagyang itinaas ni Raven ang kanyang kabilang kamay upang dahan-dahang haplusin ang pisngi ng dalaga. Pinunasan nito ang bakas ng tuyong luha. Sa pananaw ng sinumang nakatingin sa malayo, ang tagpong iyon ay isang napakainit na sandali ng 2 taong nagmamahalan. At iyon mismo ang nakita ni Noah. Sa tulong ng isang private investigator at sa pag-trace sa sasakyan ni Raven, mabilis na natagpuan ni Noah ang kinaroroonan ng kanyang nobya. Walang tulog, gulo-gulo ang buhok, at halos mawala sa sarili sa pag-aalala. Mabilis siyang umakyat sa hagdan ng beranda. Ngunit ang kanyang pagmamadali ay biglang napahinto nang makita ang kamay ni Raven sa pisngi ni Emily. Isang matinding apoy ng galit at selos ang agad na lumiyab sa puso ni Noah. Anong ibig sabihin nito? Galit na sigaw ni Noah na napagulat sa dalawa. Mabilis na napatayo si Emily habang si Raven naman ay agad na humarang sa harap ng dalaga, handang protektahan ito. Noah? Nagugulang sambit ni Emily. Ito ba ang dahilan kung bakit ka tumakbo? Saad ni Noah. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig kay Raven. Habang ako ay halos mabaliw sa paghahanap sa'yo, nandito ka lang pala sa tabi ng kaibigan mo? Sa ganito pa kabilis na panahon, Emily? Tumahimik ka, Noah! Galit na sagot ni Raven. Wala kang karapatang pagsalitaan ng ganyan si Emily. Ikaw ang sumira sa kanya. Ikaw ang may nakatagong pamilya na nilihim mo kay Emily. Ikaw ang tumahimik. Kaming dalawa ni Emily ang dapat mag-usap at huwag kang manghimasok. Singhal ni Noah. Sabay hablot sa braso ni Emily. Umuwi na tayo, Emily. Mag-usap tayo. May paliwanag ang lahat ng nangyayari. Bitahon mo ko, Noah! Sigaw ni Emily habang buong lakas na inagaw ang kanyang braso. Tumingin siya kay Noah ng may matinding sakit. Paliwanag? Ha? Na may anak ka na sa unang pag-ibig mo? Na noong kailangan kita sa altar, ang mga mata mo'y nakatitig lang sa kanya? Noah, nakita kong paano mo tinignan sa Eva at ang bata. Hindi mo lang ako pinahiya. Pinagmukha mo kung walang alam sa harap ng mga bisita. Umiiyak na saad ng dalaga. Hindi yun totoo. Ikaw ang mahal ko, giit ni Noah. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding selos habang tumitingin kay Raven. Pero, paano ko paniniwalaang ako lang ang mahal mo? Kung sa unang patak ng problema, sa lalaking kaagad ka tumakbo. Gano'n na ba katagal ang namamagitan sa inyong dalawa, ha? Sampal ang naging tugon ni Emily. Umaalingongaw ang tunog na iyon sa gitna ng katahimikan ng dalampasigan. Alam mo, umalis ka na.
bago pa kita tuluyang kamuhian. Wika pa ni Emily. Di pa tayo tapos, Emily. Babalikan kita. Seryosong saad ni Noah bago tuluyang tinalikuran ang dalaga. Matapos ang gulo nila ni Noah sa dalampasigan ng Batangas, minabuti ni Emily ibuhos ang kanyang buong lakas at panahon sa kanyang hilig, ang fashion design. Ang kanyang tinitirhang boutique house sa Maynila ay naging kanyang safe house upang takasan ang sakit at kalungkutan. Emily, sigurado ka na bang handa ka nang pumasok? Pag-aalang tanong ni Samantha, ang kanyang matalik na kaibigan at kasosyo sa negosyo. Balita sa buong industriya ang nangyari. Baka hindi mo pa kayang harapin ang mga tao. Inayos ni Emily ang kanyang sombrero at itinaas ang kanyang baba. Hindi ako pwedeng magtago habang buhay, Sam. Ang trabaho ko na lang ang natitira sa akin. Dito ako magsisimula ulit. Bahagyang napangiti si Samantha sa katatagan ng kaibigan. Kung sa bagay, may magandang balita naman ako. Isang malaking investor ang pumasok ngayong umaga upang pondohan ang ating susunod na fall-winter collection. Silang magiging partner natin sa pagsakop sa international market. Magkakaroon tayo ng opisyal na pupupulong ngayon ding 10:00. Nakahinga ng maluwag si Emily. Ang proyektong ito ang kanyang pangarap. Isang pagkakataon upang maitampok ang kanyang mga gawa sa Europa. Pumasok siya sa malaking opisina. Bit-bit ang kanyang mga sketchpad at mga sample ng tela. Handang patunayan ang kanyang galing. Ngunit, nang bumukas ang pinto ng boardroom, tila huminto ang ikot ng mundo ni Emily. Pumasok ang isang lalaking nakasuot ng navy blue tailored suit. Mula sa kanyang malinis na gupit, ang kanyang matipunong tindig, hanggang sa kanyang matatalim na mata. Walang iba kundi si Noah Monteclaro. Sa likod nito ay nakasunod ang kanyang mga abogado at personal assistant. Bumagsak ang panga ni Emily, habang ang kanyang hawak na sketchpad ay halos madulas sa kanyang mga daliri. Magandang umaga sa inyong lahat. Malamig at pormal na boses ni Noah habang nililibot ang kanyang tingin sa silid, hanggang sa huminto ito ng matagal kay Emily. May kaunting kislap ng panghihinayang at matinding pagnanais sa kanyang mga mata. Ngunit, mabilis niya itong tinago sa likod ng kanyang propesyonal na mukha. Noah? Anong ginagawa mo rito? Hindi napigilang itanong ni Emily. Bahagyang nanginginig ang boses sa gulat at galit. Umupo si Noah sa kabisera ng mahabang mesa. Ang Monteclaro Enterprises ang bumili ng 60% ng shares ng kumpanyang ito simula ngayong araw, Miss Vargas. Sa madaling salita, ako ang bago mong direktang boss. Napasinghap ang mga taong nasa loob ng silid. Ramdam ng lahat ang matinding tensyon sa pagitan ng dalawa. Hindi! Hindi maaari ito! Galit na sabi ni Emily, sabay tayo. Alam mo, sinasadya mo to, Noah. Ginagawa mo to para pilitin ako makipag-usap sa'yo. Tumingin si Noah sa kanya ng walang bakas ng emosyon. Bagaman sa loob-loob nito ay nagwawala ang kanyang puso sa matinding selos at pagnanais na yakapin ang dalaga. Ito ay purong negosyo, Emily. Nakikita ng pamilya ko ang malaking potensyal ng butik mo. Kung ayaw mo magtrabaho sa ilalim ko, malaya kang magsumite ng iyong resignation. Ngunit, kailangan mong bayaran ng milyon-milyong multa para sa breach of contract. Napaatras ang dalaga. Alam niyang wala siyang sapat na pera upang bayaran ang kontratang nakatali sa kanyang pangalan. Nakulong siya sa sarili niyang pangarap at ang naghahawak ng susi ay ang lalaking sumira ng kanyang puso. Napakasama mo, Noah. Bulong ni Emily sa gitna ng kanyang pinipigilang galit. Dahan-dahang lumapit si Noah sa kanya habang nakapamulsa. Nang makatapat siya kay Emily, yumuko siya ng bahagya upang pabulong na magsalita, sapat lang para marinig ng dalaga.
Sabi ko sa'yo, hindi ako papayag na mawala ka sa akin. Kung kailangan kong bilhin ang buong mundo mo para lang manatili ka sa tabi ko, gagawin ko. Naging isang madilim para kay Emily ang bawat oras sa butik. Bagaman, sinusubukan niyang maging profesional, hindi niya maiwasang maramdaman ang matinding bigat sa kanyang puso tuwing nakikitang dumadaan si Noah sa hallway ng kumpanya. Ang lalaking dati nagbibigay sa kanya ng labis na kaligayahan ay siya na ngayong dahilan ng kanyang araw-araw na pagdurusa. Isang umaga, habang busy si Emily sa pag-aayos ng mga manikin at pagsusukat ng mga tela para sa bagong koleksyon, biglang bumukas ang glass door ng kanyang studio. Pumasok si Noah, ngunit hindi ito nag-iisa. Nakasunod sa binata si Eva, na ngayon ay maayos ng itsura, nakasuot ng eleganteng simpleng damit, at hawak sa kamay ang batang si Nathan. Ang bata ay masiglang tumitingin sa paligid, habang si Eva naman ay may bitbit na matamis ng ngiti, na tila ba sa kanyang pagmamay-ari ang buong lugar. Emily, malamig, ngunit may halong pag-aalangan sa boses ni Noah. Gusto kong ipakilala sa iyo mga babago nating modelo. Nagdesisyon ng board na maglunsad ng mother and child clothing line para sa fall collection. Si Eva at si Nathan ang magiging pangunahing mukha ng kumpanyang ito. Napatigil si Emily sa paggupit ng tela. Tila may matalim na bagay na tumusok sa kanyang puso. Tumingin siya kay Noah, hindi makapaniwala sa naririnig. Ano, Noah? Ako ang lead designer ng kumpanyang ito. Ba't hindi mo man ako kinonsulta bago ka kumuha ng modelo? Ako ang CEO at nakatataas na investor, Emily. Sagot ni Noah. Bagaman nakikita sa kanyang mga mata ang kaunting pag-aalala sa reaksyon ng dalaga. Maganda ang kwento ng kanyang pagbabalik at ang kanyang koneksyon sa akin para sa PR ng pamilya Monteclaro. Mas mabilis mabebenta ang linya. Lumapit si Eva habang hawak ang kamay ng anak. Tumingin ito kay Emily. May halong awa, ngunit may nakatagong tagumpay sa kanyang mga mata. Pasensya na, Emily, kung nakakaabala kami sa'yo. Ngunit kailangan ko rin kumita para sa pagpapagamot ni Nathan. Nagpapasalamat lang ako kay Noah dahil hindi niya kami pinabayaan. Daddy, tingnan mo! Ang ganda ng damit! Sigaw ng batang si Nathan habang tinuturo ang isang pambatang suit na nakadisplay. Dahan-dahang lumuhod si Noah at ginulong buhok ng bata. Gusto mo ba yan, anak? Papaayos natin sa kanya para kasya sa'yo. Ang tagpong iyon, si Noah, si Eva, at ang bata na tila isang perpektong pamilya sa harap mismo ng kanyang mga mata, ay tuluyang nagwasak sa pagtitimpi ni Emily. Ang matinding selos na kanyang pinipigilan ay nag-alab at naging matinding galit. Dito pa talaga sa kanyang workspace? Sa mismong lugar kung saan ginugol niya ang kanyang dugo at pawis? Lumabas kayo! Nanginginig na utos ni Emily. Emily! Mag-usap tayo ng maayos, saad ni Noah. Sinabi ng lumabas kayo! Sigaw ni Emily, sabay bagsak ng kanyang gupit-gupit na tela sa mesa. Hindi ako magdidesenyo ng kahit anong damit para sa kanya. Kung gusto mong gawin silang modelo ng pamilya mo, maghanap ka ng ibang designer. Hindi ako ang kasangkapan para sa pagpapakitang tao ninyo. Bahagyang nagulat si Eva sa sinabi ni Emily. Ngunit, mabilis itong humakbang at humawak sa braso ni Noah. Noah, ayoko namang maging dahilan ng away niyo. Kung ayaw sa akin ni Emily, pwede naman kaming umalis ng anak mo. Hindi, Eva. Dito nang kayo. Mabilis na wika ni Noah, habang tumitingin ng seryoso kay Emily. Nasaktan ang kanyang pride sa pagtanggi ng dalaga. At pumasok na naman sa kanyang isip ang selos ng maalala si Raven. Emily,
Responsibilidad mo ito bilang empleyado. Kung tatanggihan mo ang proyektong ito, tuturing ko itong malaking kapabayaan sa trabaho na may kaukulang parusa. Napatitig si Emily kay Noah. Ang lalaking dating nangakong protektahan siya ay ngayon na mismo gumagamit ng kapangyarihan upang saktan at ipahiya siya. Gagawin ko ang trabaho ko. Malamig na wika ni Emily habang ang mga luhas sa kanyang mata ay pinipilit niyang huwag pumatak. Pero, sisiguraduhin kong pagkatapos ng proyektong to, wala na tayong anumang koneksyon sa isa't isa, Noah. Kahit mabigat ang loob, pinilit ni Emily na gampanan ang kanyang tungkulin. Kasama niya sa fitting room ang batang si Nathan upang kuhanin ang mga sukat nito para sa gagamitang kasuotan sa fashion show. Sa kabila ng galit at selos na nararamdaman niya sa sitwasyon, hindi magawang magtanim ni Emily ng sama ng loob sa bata. Napakalambing ni Nathan at wala itong kasalanan sa kaguluhan nila. Miss Emily, masakit po ba kapag tinuturo ka ng gamot? Biglang tanong ng bata habang tinititigan ang tape measure na hawak ng designer. Napatigil si Emily at lumuhod upang makapantay ang bata. Bakit mo naman natanong to, Nathan? Madalas ka bang turukan? Tumango ang bata at pinakita ang kanyang bisig na may maliliit na pasa. Sabi ni Mommy, may sakit daw ako sa dugo. Pero kapag wala si Daddy Noah, di naman ako binibigyan ng gamot. Kapag nandyan lang si Daddy, saka lang ako minom ng maraming gamot para daw maging mabait sa amin si Lola Elizabeth at bigyan kami ng maraming pera. Kumunot ang noo ni Emily. Napatitig siya sa bata. Anong ibig mong sabihin, Nathan? Bago pa man makapagsalita ulit ang bata, mabilis na pumasok si Ava sa fitting room at agad na hinila si Nathan palayo kay Emily. Halata ang kaba sa mukha ng babae. Nathan, sabi ko sa'yo, huwag kang makikipag-usap sa ibang tao. Ava, anong sinasabi ng bata tungkol sa gamot at kay Donny Elizabeth? Direktang tanong ni Emily sa babae. Bahagyang namula sa Ava. Ngunit mabilis ding nagtaas ng kilay at nagpalit ng matapang na reaksyon. Huwag mong pakialaman ang pagpapalaki ko sa anak ko, Emily. Nag-iimbento lang ng kwento ang bata. Ginagawa ko ang lahat para sa kanya. O ginagawa mong lahat dahil kailangan mo ng pera ng mga Monteclaro? Ganti ni Emily. Sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng matinding hinala. May malaking itinatago si Ava tungkol sa totoong kalagayan ng bata. Samantala, sa labas ng studio, umalingaw-ngaw ang malalakas na hakbang sa hallway. Pumasok si Raven, na hindi na nakapagtimpi matapos malaman ang ginagawang pagpipilit ni Noah na pagtrabahuin si Emily kasama ang kanyang dating kasintahan. Dumiretso si Raven sa opisina ni Noah at pabalagbag na binukas ang pinto. Noah! Galit na sigaw ni Raven habang mabilis na lumalapit sa mesa ng CEO. Napatayo naman si Noah. Malamig ang tingin sa dumarating na kaibigan ng kanyang dating nobya. Wala ka sa sarili mong kumpanya, Raven. Lumabas ka rito bago kita ipakladkad sa mga security. Wala akong pakialam sa kapangyarihan mo, sigaw ni Raven. Sabay hawak sa kwelyo ng suit ni Noah at mabilis itong pinakawala ng isang malakas na suntok sa mukha. Napaatras si Noah at humawak sa kanyang nasugatan na labi. Nagdilim ang kanyang paningin. Sino ka bang lalaki ka? Saad ni Noah. Sabay ganti ng suntok na tumama naman sa panga ni Raven. Nagsimula ang isang matinding kaguluhan. Nagpalitan ng mga suntok ang dalawang lalaki sa gitna ng opisina. Nasira ang mga babasaging gamit, natumba ang mga mesa, at nagkabasag-basag ang mga frame sa paligid.
Ang galit ni Raven para sa ginagawang pagpapahirap ni Noah kay Emily at ang selos ni Noah kay Raven na lagi nasa tabi ng dalaga ay sabay na nagwala. Noah! Raven! Tumigil kayo! Sigaw ni Emily na mabilis na pumasok sa opisina nang marinig ang ingay kasunod sa Eva na nakakapit sa kanyang anak. Umawat ang mga security guards at pinaghiwalay ang dalawang lalaki na parehong sugatan at hinihingal sa galit. Umalis ka na rito, Raven! Sigaw ni Noah habang pinupunasan ng dugo sa kanyang labi. Hindi mo hawak si Emily. Hindi rin siya sa'yo, Noah! Ganti na Raven habang hawak ng dalawang guard. Ginagamit mo lang kapangyarihan mo para saktan siya. Tumingin si Emily kay Noah nang may halong lungkot at galit. Pagkatapos ay napatingin siya kay Eva na tahimik na nakatayo sa tabi. Hawak ni Emily ang isang mahalagang hinala na pwedeng magpabago sa lahat. Ngunit alam niyang kailangan muna niyang matibay na ebidensya. Ang mga salita ng batang si Nathan tungkol sa kanyang gamot ay nagpalito sa isip ni Emily. May mali. Alam niyang kapag pinalagpas niya ang kanyang hinala, habang buhay siyang magiging biktima ng sitwasyong hindi naman niya dapat pinapakailaman. Sa tulong ng kanyang matalik na kaibigang doktor na si Dr. Aaron, gumawa si Emily ng isang lihim na plano. Nang sumunod na araw, habang abala ang lahat sa preparasyon para sa papalapit na fashion show, ginamit ni Emily ang pagkakataon habang nasa fitting room uli ang bata. Sa isang maingat na pagkilos, kumuha siya nilang strands ng buhok ni Nathan mula sa saklay na ginamit nito, pati na rin ng isang ginamit na tissue na may bahid ng laway ng bata. Mabilis niya itong sinilid sa isang plastic bag at agad na pinadala sa laboratorio ni Dr. Aaron para sa isang mabilisang DNA paternity test at toxicology audit. Samantala, sa kabilang bahagi ng kumpanya, lalong nagiging hindi maipaliwanag ang ugali ni Noah. Ang insidente ng pag-aaway nila ni Raven ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang pride at mas lalo nagpaalab sa kanyang selos. Pumasok si Noah sa pribadong studio ni Emily at pabalagbag na sinara ang pinto. Kailangan nating mag-usap. Malamig, ngunit mariing utos ni Noah. Lumapit siya kay Emily at humawak sa magkabilang balikat nito. Gusto kong umalis ka na sa apartment mo at lumipat sa kondo na binili ko para sa'yo. Ayoko nakikita ka pang nakikipagkita o nakikipag-usap sa Raven na yun. Tumingin si Emily sa mga mata ng lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ngunit ngayon, ang nakikita lamang niya ay isang lalaking nilalamon ng sariling selos at pagmamataas. Wala kang karapatang diktahan ang buhay ko, Noah. Hindi mo ako pagmamay-ari. Akin ka, Emily! Singhal ni Noah. Bagaman may halong desperasyon ang kanyang boses, naghahanda ako ng mga papel para sa anak ko at kay Eva. Para masigurong maayos ang buhay nila nang hiwalay sa atin. Para magkasama na tayo ulit. Pero paano natin gagawin yun kung palagi kang tumatakbo sa lalaking yun? Nahihibang ka na, Noah! Malamig na tugon ni Emily. Sabay kabig ng kanyang mga balikat palayo sa hawak ng binata. Hindi si Raven ang problema dito. Ang problema ay ikaw. At ang mga lihim na hindi mo kayang harapin. Pagkalipas ng 3 araw, habang nasa gitna ng maagang pagpupulong ang buong team, mabilis na pumasok ang secretary ni Emily at inabot sa kanyang kamay ang isang selyadong sobre mula kay Dr. Aaron. Nanginig ang mga daliri ni Emily habang binubuksan ang sobre sa ilalim ng mesa. Sa loob nito ay 2 magkakaibang ulat, ang toxicology report at ang DNA paternity test results. Dahan-dahang binasa ni Emily ang mga nakasulat. Sa toxicology report, lumabas na ang mga gamot na pinaiinom ni Eva kay Nathan ay hindi gamot sa leukemia o anumang malalang sakit sa dugo, kundi mga simpleng vitamin supplements lamang na may halong banayad na pampatulog upang magmukhang maputla ang bata. Ngunit, ang mas nakagugulat ay ang pangalawang papel, ang DNA paternity test.
Ikinabit ng laboratorio ang DNA profile ni Nathan sa DNA record ni Noah na dati nang nasa database ng Monte Claro Medical Center para sa kanyang insurance. Sa pinakaibaba ng pahina, nakasulat sa malalaking letra, Probability of paternity, 0%. Noah Monteclaro is excluded as the biological father. Bumagsak ang balikat ni Emily sa nalaman. Napatingin siya kay Eva na sa mga sandaling iyon ay masayang nakikipag-usap sa mga stylist at kay Noah na nakatitig sa kanya mula sa kabila ng mesa. Hindi anak ni Noah ang bata. Ang buong trahedya sa kanilang kasal, ang pagkasira ng kanyang pangarap at ang matinding sakit na kanyang pinagdaanan sa mga nakalipas na linggo ay isang napakalaking kasinungalingan lamang na ginawa ni Eva. Napahigpit ang hawak ni Emily sa papel. Taglay niya ngayon ang pinakamakapangyarihang alas na magpapabagsak sa kasinungalingan ng babae. Maliwanag ang mga ilaw sa Grand Ballroom ng Okada, Manila. Ang pinakahihintay na gabi ng Monte Claro Fashion Party ay napuno ng mga pinakasikat na personalidad sa lipunan, mga negosyante at mga kilalang reporters. Sa gitna ng malawak na bulwagan ay ang makinang na runway kung saan itatampok ang pinakabagong koleksyon ng kumpanya. Sa likod ng entablado, nagmamadali ang mga makeup artist at stylist. Nakatayo si Emily sa harap ng malaking salamin habang mahigpit na hawak sa kanyang clutch bag ang sobre na naglalaman ng katotohanan. Ang kanyang puso ay napakabilis ng tibok, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Handa ka na ba, Emily? Tanong ni Raven na pumasok sa dressing room. Nasa labas ng buong pamilya Monteclaro, kasama si Doña Elizabeth. Nakatutok din ang mga malalaking TV network. Handa na ako, Raven, sagot ni Emily. Ngayong gabi, tatapusin ko ang lahat ng kasinungalingang ito. Ngunit, habang papunta si Emily sa gawaing exit upang pumwesto sa tabi ng stage, biglang may humila sa kanyang braso patungo sa isang madilim at bakanting utility room. Bago pa man siya makasigaw, mabilis na sinarado nung kumuha sa kanya ang pinto at inilagay ang lock. Ito ay si Eva. Gulo-gulo ang buhok ni Eva at halata ang matinding takot at galit sa kanyang mukha. Hawak niya sa kanyang kabilang kamay ang isang maliit na matulis na bagay mula sa catering crew. Ibigay mo sa akin yan! Galit at nanginginig na sigaw ni Eva habang tinuturo ang clutch bag ni Emily. Akala mo ba hindi ko alam ang ginawa mo? Nakita kong sulat mula sa laboratorio. Hindi mo masisira ang lahat ng pinaghirapan ko. Malamig na tumitig si Emily sa babae. Bagaman may kaunting kaba sa kanyang puso sa nakitang hawak nito. Pinaghirapan, Eva? Ginamit mong sarili mong anak. Pinamno mo siya ng gamot para magmukhang may sakit. At naniwala si Noah na anak niya si Nathan. Ginawa mong lahat ng to para lang sa pera ng mga Monteclaro. Dahil wala na akong ibang mapupuntahan. Sigaw ni Eva habang umiiyak sa galit. Nangitaboy ako ni Doña Elizabeth. 4 na taon ang nakararaan. Naghirap ako. Ang lalaking nakabuntis sa akin, iniwan din ako. Nang malaman kong ikakasal na si Noah, pumasok ang pagkakataon para makuha ko ang buhay na dapat ay sa akin. Hindi ko hahayaang agawin muli yun. Lumapit si Eva at buong lakas na tinangkang agawin ang bag ni Emily. Nagkaroon ng matinding agawan sa loob ng silid. Naitulak ni Emily sa Eva patungo sa mga nakatambak na kahon, kaya nabitawan ng babae ang hawak nito. Mabilis na binuksan ni Emily ang lock ng pinto at tumakbo palabas patungo sa maliwanag na runway, habang humahabol sa Eva sa kanyang likuran. Sa mismong sandaling iyon, tapos na ang huling rampa ng mga modelo at umakyat na si Noah sa entablado, hawak ang mikropono upang magbigay ng kanyang formal na talumpati bilang CEO. Nais kong pasalamatan ang ating lead designer na si Emily Vargas para sa napakagandang koleksyong ito.
Pahayag ni Noah sa harap ng mga manonood at sa mga camera ng media. Biglang bumukas ang gilid ng entablado at dumiretso si Emily sa gitna ng runway. Napatigil naman ang lahat. Ang mga flash ng camera ay nagsimulang magliwanag ng paulit-ulit. Emily? Anong ginagawa mo? Takang tanong ni Noah habang nilalayo ang mikropono sa kanyang bibig. Kinuha ni Emily ang pangalawang mikropono. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Nakatayo ako rito ngayong gabi. Hindi para ipagmalaki ang aking mga gawa, kundi para linawin ang kasalanang sumira sa aking pangalan at sa buhay ko. Lakas loob na pahayag ni Emily. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa mga audience. Mabilis na tumayo si Doña Elizabeth mula sa kanyang VIP seat. Anong ibig sabihin ito? Guards! Pababain yung babae yan! Huwag kayong gumalaw! Sigaw ni Emily. Nilabas niya ang mga papel sa kanyang bag at itinaas ito sa harap ng lahat. No, naniwala ka na ang batang si Nathan ay anak mo. Naniwala ka rin na may sakit siya kaya pinalampas mong lahat at inayaan mong masira ang kasal natin. Lumapit si Noah, halatang nagugulahan. Emily, please lang. Pakiusap, huwag mo nang palakihin ito sa harap ng media. Ito ang DNA test result at toxicology report mula sa isang accredited hospital. Putol ni Emily sa kanya. Si Nathan ay walang sakit. Pinaiinom siya ng pampatulog ng kanyang ina para magmukhang may sakit. At higit sa lahat, 0% ang posibilidad na ikaw ang biological father ng bata, Noah Monteclaro. Hindi mo siya anak! Bumagsak ang katahimikan sa buong ballroom na tila ba bumagsak ang kisame nito. Ang lahat ng tao, maging si Noah, ay natulala sa katotohanang binunyag sa harap ng lahat. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na flash ng mga cameras sa buong bulwagan ng Okada, Manila. Ang mga mamamahayag ay nag-uunahan sa pagkuha ng larawan at pagtatanong, habang ang mga sosyal na bisita ay napapanganga sa hindi inaasahang kaganapan. Ang ibinunyag ni Emily na mga opisyal na dokumento ay mabilis na kumalat sa mga LED screens sa pamamagitan ng tulong ng technical team ni Raven. Nang makita ni Ava na nakatutok na sa kanyang lahat ng cameras at ang galit ng mga tao, mabilis siyang tumakbo patungo sa gilid ng backstage. Hinila niya ang kamay ng umiiyak na si Nathan. Halika na, Nathan. Halika na, Nathan! Kailangan na natin umalis dito! Hysterical na sigaw ni Ava, habang hila-hila ang takot na bata. Ngunit, bago pa man sila makalabas sa exit ng hotel, humarang na ang 4 na pulis kasama mga security guards ng venue. Inilabas ng namumuong opisyal ang isang warrant. Binibining Ava Flores, hinuhuli ka sa kasong child abuse at estafa sa pamamagitan ng pagpapainom ng hindi otorisadong gamot sa isang minor de edad at pangingikil ng tera sa mga Monteclaro. Pormal na pahayag ng pulis habang nilalagyan ng posas ang kamay ng babae. Bitiwan niyo ako! Wala akong kasalanan! Ginawa ko lang dapat para sa anak ko! Sigaw ni Ava habang nagwawala, ngunit wala na siyang magagawa. Nilayo naman ng social workers ang batang si Nathan at tinititigan ng kanyang ina nang may takot at pagtataka. Samantala sa gitna ng entablado, tila nabunutan ng tinik ang buong pagkatao ni Noah. Ngunit, pinalitan ito ng isang matinding hampas ng katotohanan. Dahan-dahan niyang kinuha ang mga papel na hawak ni Emily. Habang binabasa ng kanyang mga mata ang resulta ng DNA test at toxicology audit. Unti-unting nanginig ang kanyang buong katawan. Hindi ko siya anak. Hindi ko siya anak. Bulong ni Noah sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay puno-puno ng kawalan ng paniniwala at matinding pait. Pinagmukha niya akong walang alam.
Pinagmukha niyo akong tanga. Pinaniwala niya ako sa isang napakalaking kasinungalingan. At pinalabas mo namang inosente ang sarili mo, Noah. Malamig na boses ni Emily habang nakatitig sa kanya. Dahil sa kawalan mo ng tiwala sa akin at sa matinding selos mo, pinili mong paniwalaan ang isang taong matagal nang wala sa buhay mo kaysa sa babaeng nakatakda mong pakasalan. Bago pa man makasagot si Noah, pumasok ang dalawang lalaking nakasuot ng formal na kasuotan. Sila ang mga investigators na pinalakad ni Raven upang mag-imbestiga sa background ni Ava. Inabot nila kay Noah ang isang folder. Sa loob ng folder ay mga litrato at bank transfer records. Napatunayan na si Ava ay nakipag-ugnayan sa isang dating kasosyo ng pamilya Monteclaro na may galit kay Noah. Ginamit nila ang bata upang sirain ang kasal at reputasyon ng kumpanya, kapalit ng milyon-milyong piso. Bumagsak ang folder sa sahig. Ang mundo ni Noah ay tuluyang nasira. Ang lahat ng kanyang ginawang pagmamatigas, ang kanyang pagiging possessive at ang pagtrato niya kay Emily bilang isang empleyadong kailangang kontrolin. Ang lahat ng iyon ay nagbalik sa kanya bilang isang matinding sampal ng pagsisisi. Tumingin si Noah kay Emily. Ang kanyang mga mata na dating puno ng kapangyarihan at galit ay napuno ng luha at labis na pagmamakaawa. Sa harap ng libu-libong tao, ng mga reporters at sa harap ng kanyang sariling pamilya, dahan-dahang lumuhod si Noah sa sahig ng entablado, sa tapat ng mga paa ni Emily. Emily, patawarin mo ako. Hagulhol ni Noah habang nakatingin sa dalaga. Hawak-hawak ang laylayan ng damit nito. Oo, naging bulag ako. Nadala ang isip ko ng galit at selos. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo. Pakiusap, Emily. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Babawi ako. Gagawin ko ang lahat. Biktima din ako sa nangyari. Tumingin si Emily sa kanya. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na lungkot at paghihinayang. Dahan-dahan niyang inalis ang laylay ng kanyang damit sa hawak ni Noah. Huli ng lahat, Noah. Mahinang wika ni Emily. Nawala ng tiwala. At kapag wala ng tiwala, wala nang natitira sa pag-ibig. Tumalikod si Emily at dahan-dahang naglakad palayo sa entablado. Habang si Noah ay naiwang nakaluhod, umiiyak sa gitna ng pagguho ng kanyang sariling mundo. 4 na buwan ang mabilis na lumipas matapos ang iskandalong kaganapan sa fashion show upang tuluyang iwanan ng maingay at masakit na nakaraan sa Maynila. Nagpasya si Emily na lumipat sa isang tahimik na bayan sa Batanes. Doon, sa gitna ng matataas na burol at malawak na karagatan, nagtayo siya ng isang maliit, ngunit eleganteng boutique cafe. Dito niya pinagpatuloy ang kanyang pagsusulat at pagdidisenyo ng mga damit nang walang anumang pressure mula sa malalaking kumpanya. Sa kanyang bawat hakbang patungo sa paghilom, hindi kailanman humiwalay si Raven. Iniwan pansamantala ni Raven ang kanyang mga negosyo sa lungsod upang manatili sa tabi ni Emily. Siya ang tumulong sa pagpapatayo ng cafe, ang nag-ayos ng mga supply, at ang laging nagdadala ng mainit na kape kay Emily tuwing madaling araw habang nagdidisenyo ito. Masyado ka ng maraming ginagawa para sa akin, Raven. Nakatiing wika ni Emily habang pinagmamasdan ng binata na nag-aayos ng mga bagong display ng stante sa cafe. Paano ko ba mababayaran ang lahat ng tulong mo? Lumapit si Raven at umupo sa harap ni Emily. May kakaibang lambing at lalim sa kanyang mga mata. Hindi mo kailangang magbayad, Emily. Ang makita kang umiti, uli. Ganito, malayo sa sakit, ang pinakamagandang bayad na matatanggap ko. Dahan-dahang hinawakan ni Raven ang kamay ni Emily sa ibabaw ng mesa. Sa pagkakataong ito, hindi na umiwas si Emily
Unti-unti na rin niyang nararamdaman ang kakaibang init sa kanyang puso para kay Raven. Isang tahimik at ligtas na pag-ibig na napakalayo sa nakakatakot at puno ng selos na relasyon niya kay Noah. Isang hapon, habang wala si Raven sa bahay dahil nagpunta ito sa bayan upang kumuha ng mga supplies, naglinis si Emily sa pribadong study room ng binata sa kanyang tinitirhang bahay. Habang inaayos sa mga libro sa ibabaw ng malaking mesang gawa sa mahogany, may isang folder na gawa sa maitim na balat ang naipit at bumagsak sa sahig. Sa pagbagsak nito, kumalat ang ilang mga dokumento at litrato. Dahan-dahang yumuko si Emily upang pulutin ang mga papel. Ngunit, napahinto ang kanyang kamay nang makita ang nilalaman ng mga ito. Ang mga litrato ay mga lumang kuha noong mga panahon pa ng kanilang kolehiyo. Ngunit, hindi lang iyon. May mga bank transaction documents, kasunduan at mga sulat na may selyo ng pamilya Monteclaro at ng kumpanya ng pamilya ng Raven. Binasa ni Emily ang isa sa mga nakagugulat na dokumento. Ito ay isang kasunduan, 4 na taon na ang nakararaan sa pagitan ng Raven at ni Donna Elizabeth Monteclaro. Lumalabas sa dokumento na si Raven ang lihim na nagpondo sa pag-alis ni Eva papuntang abroad. 4 na taon na ang nakalipas. Hindi lang iyon. Si Raven din ang gumastos para sa medical maintenance ng bata at ang nakipag-ugnayan sa dating kasosyo ng mga Monteclaro upang gamitin si Eva para sirain ang nakatatakdang kasal ni Noah at Emily. Tila gumuho ang mundo ni Emily sa nabasa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binabasa ang sulat kamay ni Raven sa kabilang bahagi ng papel. Gagawin ko ang lahat para hindi matuloy ang kasal ni Noah. Kailangan mapasa akin si Emily. Napatakip ng bibig si Emily. Ang buong trahedya na sumira sa kanyang buhay. Ang paglitaw ng bata sa mismong araw ng kanyang kasal. Ang pagkasira ng kanyang pangarap at ang lahat ng sakit na kanyang pinagdaanan ay hindi lang basta plano ni Eva. Si Raven, ang kanyang pinagkakatiwalaang matalik na kaibigan, ang taong inakala niyang tagapagligtas niya, ang mismong utak at nagpondo sa buong plano upang ilayo siya kay Noah. Sa mismong sandaling iyon, narinig ni Emily ang pagbukas ng pinto ng bahay. Ang mga mabibigat na hakbang ni Raven ay papalapit sa study room. Emily, nandito ka ba? Tawag ni Raven. Pumasok si Raven sa silid na may dalang mga sariwang bulaklak. Ngunit, napatigil siya na makita si Emily na nakatayo sa gitna ng silid. Hawak ang mga dokumento at ang mga luha ay mabilis na pumapatak mula sa kanyang mga mata. Nalaglag ang mga bulaklak mula sa kamay ni Raven. Namutla ang kanyang mukha. Emily, nanginginig na sambit ni Raven. Bumagsak ang katahimikan sa loob ng study room. Kasing lamig at kasing ilap ng hangin umiihip mula sa karagatan sa labas. Nakatitig si Emily kay Raven habang nanginginig ang kanyang mga kamay na hawak ang mga dokumento. Ang lalaking tinuring niyang pinakamatalik na kaibigan at ligtas na silungan ay siya palang nagplano ng pinakamalaking gulo sa kanyang buhay. Paano mo to nagawa, Raven? Nanginginig at puno ng pait na tanong ni Emily. Ikaw ang nagbayan kay Eva? Ikaw ang nagdala sa kanila sa araw ng kasal ko! Dahan-dahang lumapit si Raven. Ang kanyang mukha ay bakas ang matinding kaba at pagnanais na magpaliwanag. Emily, makinig ka muna sa akin. Pakiusap. Pakinggan mo ko. Huwag kang lalapit! Sigaw ni Emily sabay atras. Inakala kong kaibigan kita. Inakala ko na ililigtas mo ko mula sa masakit. Pero ikaw pala ang gumawa ng lahat ng to. Lumabas ang isang madilim at desperadong ekspresyon sa mga mata ni Raven.
Isang mukha na kailanman ay hindi pa nakikita ni Emily sa loob ng maraming taon. Dahil mahal kita, Emily. Matagal na kitang mahal. Sabi ni Raven, habang unti-unting lumalabas ang kanyang obsession. 5 taon akong naghintay. 5 taon kong pinanood na ibigay mo ang buong puso mo kay Noah, samantalang ako ang palaging nasa tabi mo tuwing kailangan mo ng tulong. Hindi siya. Hindi siyang nararapat para sa'yo. Kailangan kong gumawa ng paraan para makita mo kung gaano ka hindi ligtas sa piling niya. Hindi yun pagmamahal, Raven. Obsession yan. Dinaya mo ko. Niloko mo ko. Hindi ako makapaniwalang kaya mo tong gawin sa akin, Raven. Wika ni Emily, habang mabilis na pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Ginawa ko yun para sa atin. Giit ni Raven sabay hawak sa mga braso ni Emily. Naging mahigpit ang kanyang hawak na nagdulot ng takot sa dalaga. Tingnan mo ngayon, nandito tayo sa Batanes. Masaya at malayo sa kanila. Kung hindi ko ginawa yun, kasal ka na sa lalaki yun. Hindi ko kahayaang hiwan mo ako. Hindi ko hahayaan. Iwan mo ako, Emily. Dito ka lang sa akin. Bitiwan mo siya! Isang malakas at galit na boses ang biglang umalingaw-ngaw mula sa pinto ng bahay. Nagulat si Raven at mabilis na napalingon. Sa pintuan ay nakatayo si Noah. Payat ito kumpara nung huli silang nagkita. May mga itim sa ilalim ng mata dahil sa walang patid na paghahanap sa loob ng 4 na buwan. Ngunit ang mga mata nito ay nagliliyab sa galit at matinding kagustuhang protektahan si Emily. Sa tulong ng kanyang private investigator at mga bank trail ni Raven, natuntun rin ni Noah ang kinaroroonan ng dalaga. Noah? Bulong ni Emily na tila hindi makapaniwala sa nakikita. Mabilis na lumakad si Noah patungo sa kanila at buong lakas na tinulak si Raven palayo kay Emily bago tinago ang dalaga sa kanyang likuran. Huwag mong hahawakan si Emily gamit ang mga maruming kamay mo, Raven! Tumawa ng mapait si Raven habang umayos ng tayo. Dumating ang dakilang tagapagligtas. Huli ka na, Noah. Nakuha ko ng tiwala niya habang ikaw ay nabulag sa sarili mong pagmamahal. Ginamit mo ang bata at si Eva para sirain kami! Galit na sigaw ni Noah. Inisip ko noon na ako ang may pagkukulang. Pero ikaw pala ang halimaw sa likod ng lahat ng to. Ginawa ko lang ang hindi mo kayang gawin. Ang ilayo si Emily sa isang Monte Claro. Ganti ni Raven, sabay sugod kay Noah. Nagsimula ang isang matinding pagtutuos sa pagitan ng dalawang lalaki. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi selos ang nagpapatakbo kay Noah, kundi ang matinding pagnanais na iligtas si Emily mula sa isang taong nawalan na ng katinuan dahil sa pagmamahal. Nahawakan Noah ang mga kamay ni Raven at buong lakas itong itinulak sa mesa, dahilan upang mahulog ang mga babasaging gamit. Mabilis na pumasok ang mga lokal na pulis ng Batanes na dinala ni Noah. Agad nilang pinalibutan at pinigilan si Raven. Bitiwan niyo ako! Emily! Mahal kita! Ginawa ko lang to para sa'yo. Sigaw ni Raven habang pilit na kumawala sa mga pulis, ngunit mabilis siyang nailabas sa bahay. Naiwan si Noah at Emily sa loob ng silid. Natahimik ang paligid. Napatingin si Noah kay Emily. Puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata habang dahan-dahang lumapit. Ligtas ka na, Emily. Patawad kung ngayon lang ako nakarating. Mahinang wika ni Noah. Naging mabilis ang paggulong ng katarungan
Dahil sa mga ebidensyang nakalap ni Noah at ng mga otoridad, formal nang nasampahan ng kasong kriminal sina Raven at Eva. Ang mga kasong child abuse, fraud at conspiracy ay tuluyang nagkulong sa kanila sa likod ng rehas. Ang batang si Nathan ay niligtas na nailagay sa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development habang hinahanap ang kanyang mga tunay na kamag-anak sa probinsya. Ngunit, para kina Emily at Noah, ang totoong pagsubok ay hindi ang pagpapakulong sa mga salarin, kundi ang pagharap sa mga sugat na naiwan sa kanilang mga puso. Isang hapon sa Batanes, habang humahampas ang malalakas na alon sa paanan ng Marlborough Hills, dahan-dahang naglalakad si Emily sa dalampasigan. Ang malamig na simoy ng hangin at ang kahel na kulay ng lumulubog na araw ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan sa paligid. Mula sa kanyang likuran, narinig niya ang mga dahan-dahang hakbang sa buhangin. Hindi na kailangang lumingon ni Emily. Alam niyang si Noah iyon. Malamig ang hangin dito. Mahinang wika ni Noah habang lumalapit. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang jacket at inilagay ito sa mga balikat ni Emily. Hindi gumalaw si Emily. Ngunit hindi rin niya tinulak ang jacket. Tumingin siya sa malawak na karagatan. Salamat, Noah, sa pagprotekta sa akin kay Raven. Kung wala ka, baka hindi ko na alam kung anong nangyari sa akin. Umupo si Noah sa malaking bato sa dalampasigan at tumingin kay Emily. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagnanais, panghihinayang at pagmamahal. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, Emily. Kahit buong buhay ko pa, ilalaan ko. Maipagtanggol ka lang. Naging tahimik ang paligid sa loob ng ilang sandali. Ang tanging naririnig lamang ay ang lagaslas ng alon. Emily? Pagsisimula uling Noah. Ang boses ay nanginginig sa takot na muling matanggihan. Nawala ng mga taong gumawa ng kasinungalingan sa atin. Wala na si Eva. Wala na si Raven. Pwede na ba nating ituloy ang buhay na tinayo natin? Pwede bang magsimula tayo ulit? Napatingin si Emily kay Noah. Nakita niya ang lalaking kanyang minahal ng higit sa sarili niya sa loob ng 5 taon. Nakita niya ang pagsisisi at ang katapatan sa mga mata nito. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang katotohanang hindi kayang burahin ng panahon. Noah. Mahinang tugon ni Emily habang pilit na pinipigilan ang mga luha. Nawala man sina Raven at Eva. Pero madami na ang nagbago. Natigilan si Noah. Ang nakasira sa atin ay hindi lang ang mga plano nila. Pagpapatuloy ni Emily habang tumutulo ang kanyang luha. Ang nakasira sa atin ay ang bilis mong magduda sa akin. Sa unang patak ng problema, mas pinili mong paniwalaan ng ibang tao at iparamdam sa akin na ako ang may kasalanan. Naging possessive ka, sinaktan mong damdamin ko sa trabaho, at nawala ka ng tiwala sa akin. Bumagsak ang balikat ni Noah. Ang bawat salita ni Emily ay tila matalim na bagay na tumusok sa kanyang puso dahil alam niyang totoo ang lahat ng iyon. Masama ako, Emily. Alam ko. Hagulhol ni Noah habang nakahawak sa kanyang mukha. Nadala ako ng galit at takot na mawala ka. Pero natuto na ako. Handa akong magbago, handa akong maghintay kahit gaano katagal para lang makuha ulit ang tiwala mo. Tumayo si Emily at dahan-dahan ding inalis ang jacket ni Noah mula sa kanyang balikat. Inabot niya pabalik sa binata. Patawarin mo ako, Noah. Pero ang tiwala ay parang bubog. Kapag nabasag, kahit anong dikit mo, mananatili pa rin ang mga lamat. Sabi ni Emily nang may buong katatagan sa kanyang boses.
kailangan ko munang mahalin at buuin ang sarili ko ng mag-isa. At kailangan mo ring matutunang magtiwala at maging buo nang wala ako. Tumingin si Noah kay Emily. Ang puso niya ay nadurog, ngunit nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng dalaga. Alam niyang kapang pinilit pa niya ito, lalo lamang niyang lalayo ang babae, kanyang minamahal. Naiintindihan ko, Emily. Maghihintay ako. Pabulong, ngunit seryosong pahayag ni Noah. Kahit gaano kalayo, kahit gaano katagal, maghihintay ako sa araw na handa ka na uli. 2 taon ang mabilis na lumipas. Ang malamig at maulang baybay ng Batanes ay napalitan ng makinang at romantikong ilaw ng Paris. Sa gitna ng fashion capital ng mundo, ang pangalang Emily Vargas ay hindi na lamang isang ordinaryong designer. Siya na ang isa sa mga pinaka-inaabangang pangalan sa industriya ng haute couture. Sa loob ng 2 taong iyon, binuhos ni Emily ang kanyang buong puso, kaluluwa, at panahon sa kanyang sining. Pinagaling niya ang kanyang sarili mula sa mga sugat ng nakaraan. Hindi siya nagpadala sa galit o lungkot. Sa halip, ginamit niya ang kanyang mga karanasan upang lumikha ng mga kasuotang nagpapakita ng katatagan, kalayaan at tunay na pag-ibig sa sarili. Ngayong gabi, ang kanyang pinakamalaking tagumpay, ang kanyang kauna-unahang solo international fashion show sa Grand Palais ng Paris. Napakaganda ng buong balawagan. Ang mga kilalang reporters mula sa iba't ibang panig ng mundo, mga sikat na Hollywood celebrities, at mga batikang critics sa fashion ay sama-samang naghihintay sa pagbubukas ng kurtina. Sa backstage, nakatayo si Emily sa harap ng salamin. Suot niya ang kanyang sariling gawang emerald green gown na gawa sa silk at lace. Ang kanyang mga mata ay nanginginig. Wala na ang bakas na takot o pagdududa. Siya ay buo na at ganap ng malaya. Umalingaw-ngaw ang grandiosong musika. Isa-isang rumampa ang mga modelo sa makinang na runway. Tinatampok ang kanyang koleksyong pinamagatang Elle Royalty o ang pagising. Ang bawat pagrampa ay pinalakpakan ng mga audience. Sa pagtatapos ng show, umakyat si Emily sa entablado upang magbigay ng kanyang talumpati. Ang buong bulwagan ay tumayo at nagpauna ng napakalakas na palakpakan. Napakadaming bulaklak sa kanyang mga paanan. Habang kumakaway at kumingiti sa harap ng mga camera, inilibot ni Emily ang kanyang tingin sa libo-libong tao. At doon, sa pinakadulo-dulong linya ng mga audience, nakatayo ang isang lalaki. Nakatitig ito sa kanya ng may labis na paghanga at munting luha sa mga mata. Suot nito ang isang simpleng black tuxedo. May bitbit na isang saulong puting rosas. Hindi lumapit si Noah sa gitna ng maraming tao upang hindi agawin ang eksena sa dalaga. Napanatili niya ang kanyang pangako, ang maghintay ng may pagalang at buong pagpapakumbaba. Sa loob ng 2 taon, sinusundan lamang ni Noah ang tagumpay ni Emily mula sa malayo. Hindi nagpipilit at patuloy na nagpapakabuti upang maging karapat-dapat muli sa puso ng dalaga. Nang matapos ang programa at unti-unti nang nag-alisa ng mga bisita, naiwan si Emily sa gitna ng tahimik na runway. Dahan-dahang lumakad si Noah patungo sa kanya. Ang kanyang bawat hakbang ay formal, ngunit puno ng matinding emosyon. Huminto si Noah, 2 hakbang layo kay Emily. Inabot niya ang solong puting rosas, ang kaparehong bulaklak na hawak ni Emily noong araw na nasira ang kanilang kasal sa San Pascual. Napakagaling mo, Emily. Mahinang wika ni Noah. Ang boses ay puno ng katapatan. Kinagagalak kong makita kang nagniningning ng ganito sa buong mundo. Ngumiti si Emily, isang tunay at matamis na ngiti na matagal nang hindi nakikita ni Noah. Kinuha niyang rosas at inamoy ito. Salamat sa pagpunta, Noah. Hindi ako mawawala sa pinakamalagang gabi ng buhay mo.
Sagot ni Noah. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Emily. 2 taon na ang nakalipas, Emily. Pinagtatrabahuan ko ang sarili ko. Natutunan kong maging mas mabuting tao na walang galit, walang selos, at may buong tiwala. Hindi ako naparito para pilitin ka. Naparito ako para tanungin ka kung may espasyo pa ba ako sa bagong buhay mo? Sumimoy ang malamig na hangin ng Paris sa loob ng bulwagan. Tumingin si Emily sa rosas. Pagkatapos ay kay Noah. Nakita niyang lalaki nagbago at naghintay ng tapat. Malayo sa dating Noah na nakatali sa selos at kapangyarihan. Sa loob ng 2 taon, natutunan kong mahalin ang sarili ko ng buo, Noah. Mahinang wika ni Emily. At sa pagiging buo ko, na-realize ko na ang tunay na pagmamahal ay hindi nagtatago sa nakaraan, kundi nagpapatawad at nagbibigay ng bagong simula. Napatigil si Noah. Tila hindi makapaniwala sa naririnig. Ibig sabihin ay... Dahan-dahang lumapit si Emily at inabot ang kamay ni Noah. Mainit ang kanyang hawak kasi init ng pag-asang muling sumiklab sa kanilang mga puso. Oo, magsimula tayo uli, Noah. Hindi bilang ang lumang tayo na puno ng sugat, kundi bilang 2 taong mas mature, mas matatag, at handa ng magmahala ng totoo. Umapaw ang luha ng kaligayahan sa mga mata ni Noah. Mabilis niyang pinalibutan ng kanyang mga braso si Emily at niyakap ito ng napakahigpit sa gitna ng romantikong lungsod ng Paris. Ang pangarap na minsan ang nawasak sa harap ng altar ay muling nabuo. Mas maganda, mas matatag, at may totoong kasiyahan. Salamat sa pagtanggap, Emily. Pangako, gagawin kong lahat para patunayan sa'yo na nararapat ako sa pangalawang pagkakataong binigay mo sa akin. Saad ng binata bago siya niyakap ng mahigpit. Pagkalipas ng 4 na taon, muling umalingaw-ngaw ang mga kampana sa simbahan. Nakatayo si Emily sa harap ng altar habang nakatingin kay Noah, na may luhang pumapatak sa kanyang pisngi. Mga luha ng wagas na kaligayahan. Holding their 2-year-old daughter, Noah held Emily's hand as they finally exchanged their vows. Ang mga pangarap na minsan ang nadurog ay muling nabuo, mas matatag at mas maganda. Ang Batanes at Paris ay naging saksi sa kanilang paghilom, ngunit ang kanilang mga puso ang naging tunay na tahanan ng isa't isa. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kawalan ng pagsubok, kundi sa tapang na magtiwala at magpatawad. Ang galit at selos ay nakasisira, ngunit ang pagpapatawad at tamang panahon ang nagpapatibay sa isang relasyon. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Emily, kakayanin mo rin bang magpatawad at magbigay ng pangalawang pagkakataon pagkatapos ng ganoong kabigat na pagsubok? At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Emily at Noah. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga full stories na nais ko ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.